1, 2, 3. Oh my God. Ang bigat. Ayan na. Ayun. Ang laki-laki. Tapos, ang liit lang ng laman. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para akong manganganak dito, Lord. Ready na ba kayo mga kapuso? Dahil hihila tayo ng malalaking dahon. Ayan na. Yun! At aakyat din ng puno. Wala naman dagtato, kuya. Wala po. Naubos na ata, kuya. Bago matikman ang mga ipinagmamalaking putahe dito sa Amadeo, Cavite. Avocado ba? Parang hindi eh. Parang okay siya, lasa. Okay, bagay na bagay yung flavor ng gata. Makakasama rin natin sa ating food trip ang sparkle artist na si Thea Tolentino. First time ko mamitas. Pwede ko pala tong sideline. Wala pa akong show. Kahit madali, kailangan pagdaanan ng mga mahihirap na bagay. Wow. Ito yung... Tatakot ako. Nandun pala na-trap yung asim sa loob ng santol talaga. Ang sarap ah. Ang Amadeo ay isang landlocked municipality sa Cavite. May mga malalawak itong farm na napagkukunan ng iba't ibang root crops at halaman. Sa gagawin natin ngayon, masusubukan daw ang lakas ng aking mga bisig. Mangunguha kasi tayo ng gabi. Kung akala ninyo, sa sinigang lang pwede ang gabi, dito sa Amadeo, Cavite, ginagawa nila itong dessert. Kasama ko dito si Ate Irene. Ate Irene, ano yung ginagawa ninyo sa gabi? Ginagawa pong sinudsod, merienda. Sinudsod? Opo. Ano yung sinudsod? Yung fried po na gabing niyadjad. Ano ba yung sinudsod? Yung Niyayadjad po. Inaad-ad. sinudsod niya yan. Parang ginrate, ganyan ba? Opo. Social! Ginrate! Diba? Ito na yung gabi. Okay, bongga. Tapos, ang gagawin natin ay... Hihilahin po natin yung gabi para po makuha po natin yung laman. Teka, paano? Teka. Sige po. Paano hila? Paakyat? Opo. 1, 2, 3. Oh my God. Ang bigat. Ayan na. Nasaan yung gabi? Ere po ang laman niya po. Akala ko nandito. Ayun! Ang laki-laki, tapos ang liit lang ng laman. So ito, itong buong to? Opo. Wait lang, ate. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Ate, ang bigat. Opo, ganyan. 1, 2, 3. Maliliit. Para akong manganganak dito, Lord. Hindi ba pwedeng, bungkalin muna natin yung lupa para... Ganun po kasi kaming kumuha. Pero pwede naman po yung kung gusto niyo po dudungal-dungal. Pwede naman palati! Para mas madali! Ayan po. Diba? Ano po yung pangdukal? Oh, yun nga. Dukalin muna natin yung ang daming mga salita. Kailangan lumuwag muna siya. Opo. 1, 2, 3. Ayan. Maria Joseph, Lord! Ito. Ayan na. Sige. 1, 2, 3. Yun! Diyos ko. Dudungalin po natin para po makuha natin yung laman. Ay, ang laki. Malaki pala yan. Hindi, maliit. Umasa na ako. Maririit pa lang. Dapat ata hindi natin hinila. Bongga. Ay, putol. Meron pa ba dito? Ayun, may nag-iisa, nagpapakuha, Eto. Mas madali-daling hilahin siguro to. Opo. Yan. Diba? Marunong na ako. Tamo, nabungkal ka agad, Pak! Ay, walang laman! Ito po ang laman niya. Iilan. Hindi naman pala madaling hugutin. Wala palang laman.
Yun na yun. Ito yung nakuha naming gabi. Pwede itong ipangsigang, pero pwede ring pangsudsod. Pangsinudsod. Na may asukal, masarap daw yun na dessert. Tara, magsudsod na tayo, te! Yung sandata natin. Bongga. Sinudsod na gabi, paano nga ba ginagawa? Abangan mamaya! Samantala, pagkatapos nating humila ng malalaking dahon, aakyat naman tayo ng puno para mamitas ng prutas. Mahuhulaan ba ninyo kung ano ang prutas na ito? Familiar ba kayo sa prutas na kung tawagin galo? Baka hindi, ano. Pero itong prutas na ito, or minsan kung tawagin nila galo nut, ay matatagpuan lamang sa iilang bansa. Dito sa Pilipinas, matatagpuan na ito sa iilang probinsya lamang, 16 if I'm not mistaken. Andito ako ngayon sa Amadeo, Cavite. Kilala ito para sa kape, pero kilala rin sila para sa tinatawag na galo fruit or galo nut. At mangunguha tayo ngayon ng galo. Tara! Ito ba yung puno ng galo? Opo, yes po. Ah, okay. So, usually daw, inaakyat nila itong puno para makuha nila yung mga prutas ng galo. So, dahil hindi tayo makakaakyat dito sa punong to, naglabas kami ng ladder. Mas mataas pa sa puno ata to. Kuya, halika nga, kunin natin to. Diyos ko. Ako mo. Sige. Ah, ito. Wala naman dagta to, kuya. Wala po, wala po. Ganyan lang? Opo. Ipitasin lang mano-mano. O sige, kuya, dyan ka sa baba. Ako dito. Ito po yung basket. Ayan o, diba? Yung puno ng galo ay namumunga lamang tuwing Hulyo. Tama po ba? Opo. Tuwing Hulyo. So, once a year lang. Marami naman pala siyang bunga eh. Kalat lang po. Isa-isa. Pero kalat-kalat lang, pa isa-isa. So, kapag ganito lang, hindi makakain ito? Hindi po. Ah, kailangan iluto. Dahil luto pa po. Ayan! Teka, may nahulog dito. Pulutin na lang natin. Pwede pa po yan, ma'am. Pwede pa to, no? Ayan. Ito, ang galo fruit. So, ito na yung mga nakuha naming galo. Sabi sa akin ni Kuya Mario, kailangan daw ilaga ito. Tapos, pwede daw, anong magsarap na luto dito? Binatan. Dinataan! Yun, tara, maggata tayo ng galo. Hindi pwedeng kainin yung hilaw na galo. Opo. Tama. So, ang ginawa ni Eris ay pinakuluan niya ito, nilaga niya for how many hours? Mga 15 to 30 minutes po. Ah, 30 minutes lang. Ito, pwede na itong kainin. Opo, ma'am. Ah, as in lahat pwedeng kainin? Yung pong nasa may buto po niya, yung balat po, hindi po pwedeng Ito, kainin. pwedeng kainin yung labas. Yes, ma'am. Itong parang green na balat. Yes, ma'am. Parang ano? Avocado ba? Parang hindi eh. Ano ba? Okay siya, lasa. Hindi ko ma-describe. Ano nga ba lasa nun? Parang suman. Suman! Tikman ko yung loob ha, yung mismong parang buto niya. Ay, alam ko yung buto. Yung buto ng galo ang sarap. Lasang ano, kastanyas. Yun, kastanyas. Yun po, bali ihulog po lang natin itong pangalawang gata. Gata agad! Opo. Sosyal. Walang ano, gisang-gisang magaganap. Wala na po, ma'am. Ah, ganun? Tapos isasama lang po natin itong sibuyas bawang. Dito hindi nyo ginigisa yung sibuyas at bawang. Hindi na po, ma'am. Bakit? Depende lang po sa lulutuin. Pakukuluan lamang ang mga ito at habang hinihintay naming kumulo, Mahubos ko na to eh. Hindi ko pa rin mag-gets. Kamote ba? Hindi po. Hindi alam. Parang kamote. Para daw pong kamote. Gabi? Kanina suman. Hindi kasi may lasa siya na parang ano yung ng suman, pandan. Para siyang may pandan flavor. Yun yung panlasa ko ha. Ay, ilalagay na pengi pang isa pa. Okay din. Ah, ilalagay lang na ganun. Opo. hintayin lang muling kumulo ang gata at saka timplahan ng paminta at asin. Ilalagay na rin ang pako at kakagata. Eh kung wala silang pako, pwede bang ibang ano? Pwede gulay? naman po, ma'am. Kung ano pong gusto nyong gulay na ihalo sa ano.
Ayan ma'am, papasulakan lang po natin ng kaunti tapos okay na po yan. Para sa final touch, ilalagay na ang toppings na lechon kawali. Okay. Ayan na. Alright, kakaiba to ah. Luto na po ang ating ginataang galo. Okay, tikman natin itong ginataang galo. Titikman ko muna yung... Okay. Masarap yung yung pako. Titikman ko ngayon mismo yung galo. So, pag tinignan nyo yung galo, meron siyang parang matigas dito sa may gitna, yung covering nung buto. So, medyo matigas lang yung part na yon. So, iwasan lang. Pero yung balat niya, hindi matigas. Okay. Okay, bagay na bagay yung flavor ng gata. Actually, masarap yung timpla niya. Kailangan mo lang talagang ingatan kasi merong bahagi yung galo na medyo matigas. At mahirap nguyain. Pero kung yung balat lang ng galo, parang gulay. Kumakain ka lang ng gulay. Regular na gulay. More adventure, more fun tayo sa Amadeo, kasamang sparkle artist na si Thea Tolentino. Kakailanganin nga natin ng matibay na ebidensya. Hindi yung naghahanap ka ng kung sino masisisi. Nakilala siya bilang bidang kontrabida sa mga teleserye, gaya ng GMA Afternoon Revenge drama na Makiling. Hindi lang magaling na artista, certified foodie rin si Thea. Kayanin naman kaya niya ang ating Amadeo Food Adventure? Today, aakyatin natin ang puno ng santol at mangunguha tayo ng bunga. Kaya tara, samahan niyo ako. Kasama ko ngayon si Kuya Brian at siya ang tutulong sa akin para kumuha ng mga bunga ng santol. Kaya tara. First time kong umakyat ng puno. Pwede na po yung mga kulay yellow po. Mga kulay yellow. Ano siya? Paano siya pinipitas? Tinitwist ba? Tinitwist lang. Tapos pababa. Kuya, hawakan mo ko ah. Ayan. Ito twist. Tama yun? Yes po. First time ko mamitas. Pwede ko pala tong sideline. Hindi naman ako takot sa heights. Pero first time kong umakyat ng puno. Akala ko nga yung akyat ng puno, na-imagine ko yung guesting ko dito, yung literal akyat ng puno ng gusto. Yung pala may hagdan. Nakakatakot lang dito, insekto eh. Pwede na to? Okay na po. Hey! Ay, tatakot ako! Parang hindi ko siya makuha ng... Teka. Uy! Ito, dito madam, kailangan pagdaanan ng mga mahihirap na bata. Ito yung... Tatakot ako. Pwede na po ito, no? Okay na yun. Ay! Naku. Ngayon, mga kapuso, meron tayong hawak na sigpaw. Ito yung tawag nila sa panungkit. Susungkitin natin yung mga santol na mas nasa taas pa dahil sila yung mga mas nauunang maging ready na pitasin. Gusto ko to. Yung ibang panungkit kasi mabigat, di ba? Ito magaan. Hala, hindi naman yun nasisira. Hindi naman po. Okay. Pulutin na lang. Hirap pala manungkit. Lakas ng nanay ko nung nanungkit siya, buntis pa. Ano kayang mauuna? Pabali yung likod ko o itong makuha ko tong santol. Ang sakit na ng likod ko. Mga kapuso, tulungan niyo ako. Mga kapuso, mahirap yung may panungkit. Lalo na pag first time kang manunungkit. May technique yata to eh. Ang hirap ah. Kasi na lang natin to. Ayoko na. Masaya guys, manungkit, pero mahirap pala.
Ito na ang ating mga kinuha, mga pinitas na santol. Pero ito lang naman pala yung kailangan natin. O diba, pinahirapan pa ako. Tahimik pa ako at lahat, parang magra-rock climbing. Charot. Pero ayun, kasama natin ngayon si Ate Ruby at siya ang magtuturo sa atin kung paano lutuin ang sinigang na bangus sa santol. Ngayon lang po ako nakarinig na pwede pala ang santol sa sinigang. Opo. Ang mga nabalatang santol pakukuluan muna sa hugas bigas. Mas malasa po kasi yung hugas bigas. Isusunod natin yung kamatis, sibuyas at luya. Pero mas lamasin po muna natin para mas lumabas yung katas. Pa-try po, pa-experience. Kailangan lang po mapisa siya. Para lumabas po yung katas. Kapag lumabas na ang katas ng mga ito, ihahalo na ito sa inilagang santol at saka hihintayin kumulo. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang bangus at saka isusunod ang mga gulay gaya ng talong, sitaw, okra at siling pangsigang. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng santol, so hindi ko alam yung lasa. Masarap Kaya po. excited ako kasi kakaiba siya. Huling ilalagay ang kangkong. Ito na ang ating sinigang na bangus sa santol. Na-excite ako. Actually, hindi ko ma-imagine ko anong lasa dahil ang tagal ko na nga rin hindi nakatikim ng santol. Sarap! Ibang-iba sa lasa ng niluluto kong sinigang kasi yung sa akin lasang sinigang mix. Ito talaga walang masyadong artificial ingredients na ginamit. At gusto ko siya dahil maasim. Man natin kasama ang kanin. Sarap! Nandun pala na-trap yung asim sa loob ng santol talaga. Ang sarap Ito yung asim na talagang kikiligin ka, pero talagang hindi ka mapapatigil sa pagkain. Sarap! Kahit nga yung santol lang kahit walang isda, okay ako. Asim, gawin nyo na to sa bahay nyo. Sobrang sarap nito. Para may kakaiba naman kayong mailuluto sa family nyo. Mamitas ng santol? Check! Natapos na tayong manguha ng bunga ng santol. Ngayon naman pupuntahan natin ang isa pa nilang puno na ginagamit din nila sa ulam. Ito ang ubod ng nyog. Kaya tara, samahan niyo na ako manguha ng ubod. Paano po ba natin kukuhanin yung ubod ng nyog? Bali, tatanggalin po muna natin yung mga palibot, lilinisin natin. Ngayon ko lang po nalaman na dito siya kinukuha. Mahirap po ba pag medyo tatanggalin? mahirap, pero okay naman siya. Magkasa, no? Ayan, tatanggalin muna natin. Ano po yan? Yung buong, ito, yung gitna? Opo, Puro ito po mismo ubod gitna. talaga. Opo. Ay, ayan. Grabe. Mga ilang ulam po ang isang puno. Depende po sa inyo. Pwede po tayong gumawa ng lumpia, gata. Marami po siyang pwedeng gamitan. Ngayon ko lang nalaman na yung ubod sa lumpia, sa nyog pala. Akala ko ibang gulay yun. Ganun ako. Walang lakas. walang nagagawa. Walang nangyari. Nagaskasan lang. Kaya mo yan, Thea! Patience is a virtue, ika nga. Ay, ako. Mabigat po. Ayun. Ito po yung kukunin natin. Yan. Malambot po. Malambot na po ito. Ano po yan? Pwede nang diretso pa yun? Pwede po. Pwede na siyang kainin fresh from the puno ng nyog. Yung lasa ng ubod, para siyang walang lasa na
habang tumatagal, parang nagiging medyo manamis-namis. Ito na yung naputol natin mula dun sa puno ng nyog, pero hindi pa ito yung pinaka-ubod. Itong nasa gitna yung ubod, kaya kailangan makuha pa yung nasa gitna. Ayan, madami pa siyang kailangan tanggalin. Matigas pa yung part na to. Parang siyang ano, bone marrow. So yung kulay ng ubod, makinis siya na maputi. Ito na ang ating ubod. Mula sa napakalaking puno, ito lang ang ubod na makukuha natin. Nakakalungkot no dahil yung isang buong puno talaga para dito. Pero madaming ulam ang magagawa dahil dito sa ubod nito. Kaya tara, lutuin na natin to. Karaniwang ginagawang lumpiang sariwa o lumpiang gulay ang ubod ng nyog. Pero ibang putahe daw ang iluluto ni Thea. Una munang igigisa ang sibuyas at bawang. Ilagay na rin ang bagnet. Ito yun natin yung pinaghirapan nyo. Oo nga, mas masarap ang pagkain kapag ikaw yung kumuha, nag-harvest, yung sa santol, tapos ngayon yung ubod. Extra yung sarap. At syempre kapag may pinagluluto kang tao. Kayo po ba may pinagluluto kayo? Oo, para kailangan masarap ang luto mo para hindi kayo iwanan. Ay! Yun pala ang sikreto para hindi iwanan. Alam nyo na, matuto kayo magluto. Ihalo na rin ang ubod ng niyog. Ubod. Pinaghirapan ni Thea. At saka timplahan ng toyo, paminta at oyster sauce. First time kong makakatikim ng ubod na iba yung luto. Kasi usually, ang alam ko lang po talaga, lumpiang ubod. Lumpiang sariwa. Hindi ko pa nga po alam na galing pala siya sa nyog, sa puno ng nyog. Dami ko natutunan dito sa Pinasarap. Konting tubig lang. Ito yung suka, oh. Konti lang. Ito yung sugar. Hintayin lang itong kumulo. Kapag kumulo na, ilagay na ang pampalapot na cornstarch. Maya-maya pa, ready to serve na ang ating adobong ubod ng nyog. Itikman ko muna siya ng walang kanin. Masarap! Favorite ko na to. Ang sarap niya. Parang kaya na siyang walang kanin para sa akin. Kasi parang yung kanin mo na dito, yung ubod eh. Kunyari diet, ito na lang, walang rice. Masarap. Tapos manamis-namis pa yung sarsa ng adobo natin. At ang nagpapasarap lalo yung taba. Yung taba ng baboy. Yung ubod, crunchy siya. Para siyang gulay na ginisa mo. Lumasa na kasi yung toyo, yung oyster sauce. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung lasa ng ubod kapag bagong kuha natin dun sa puno. Wala siya masyadong lasa, pero may konting tamis. Perfect siya for diet. Pwede itong excuse for diet. Ang gagawin natin ay... Hihilahin po natin yung gabi para po makuha po natin yung laman. Paano hila? Paakyat? Opo. 1, 2, 3. Ang bigat. Ayan na. Nasaan yung gabi? Ere po ang laman niya po. Ayun! Ang laki-laki tapos ang liit lang na naman. Hindi pala madali ang humila ng malalaking dahon para manguha ng gabi. Yan o. Diba? Ay, walang laman! Pero ang pinaghirapan naming kunin, kapalit naman daw ay masarap na lutuin. Kasama ko dito si Ate Lucy. Magluluto kami ng sinudsud na gabi. Siyempre, ang una natin gagawin ay susudsurin natin yung gabi. Kumbaga, i-grate. Ay, ang laki. Maliit ba dapat? Ito dapat. Yan. Okay. So, kapag natapos po tayo sa
pag susudsod, magiging ganito po yung itsura niya. Opo. Okay. So, ito yung nagawa na natin kanina pa. So, ganito lang to, pwede na to ihalo dito. Ang mga nasudsod o nagadgad na gabi, hahaluan na ng niyog at asukal. Ayan. Tapos, ipoporma na lang siya. Pagkatapos, pwede na itong iprito. Mas maganda rin kung mahinang-mahina lang yung apoy para hindi agad masunog yung asukal. Hintayin lang maging golden brown ang sinudsod na gabi. Maya-maya pa, may masarap na tayong merienda. Crunchy Ang sarap nito. Isipin mo parang nasunog yung ano. Actually, mas maganda nga na nasunog ng kaunti yung outer part niya. Kasi, ang sarap ng ano, lasa ng medyo sunog-sunog na konti na ano, na asukal. Crunchy on the outside, tapos malambot on the inside. Ang lasa niya parang yung suman. Ito, totoo na talaga itong suman, ha? Lasa siyang suman na pinirito. Yeah, panalo. Tapos ang satisfying nung may crunch ka na nalalasahan. Pagkakagat mo, crunchy siya kaagad. Tapos ang lambot-lambot sa loob. Tsaka hindi overpowering yung tamis. Okay to. Dito sa Amadeo, Cavite, ang mga simpleng putahe mas nagiging masarap at espesyal, lalo pat ang mga sangkap pinaglaanan ng oras at pinaghirapang makuha. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.